What makes you different from others? Ano ang kaibahan mo sa iba? Ikaw ba ay mas mayaman kaysa sa iba? Ikaw ba ay mas masagana ang iyong pamumuhay kaysa sa iba? Ikaw ba ay mas nakakaangat ang iyong pamumuhay kaysa sa iba? Anumang yaman, gaano man tayo kayaman sa mundong ito, iisa lamang po ang common sa atin. Lahat tayo ay tao lang, and we are human, we are all subject to death. Ang ating hahantungan po ay ang kamatayan. Walang kayamanan na ating pong madadala sa ating pong pagpanaw sa mundong ibabaw. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, do not trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ang Diyos po ang siyang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Dakila naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Diyos sa may gawa ng langit at lupa, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit, dumudulog sa iyong trono po ng iyong biyaya, kinikilala Panginoon ang iyong kapangyarihan, na siyang malayang kikilos sa aming pong kalagitnaan. Linisin mo kami, pakabanalin mo kami sa aming pong pagharap sa iyo pong trono ng iyong biyaya sa oras na ito. Patawarin mo kami sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo upang maging karapat dapat kami na tumanggap ng iyong masaganang biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong lingkod, pagpalain mo ang lahat ng maaabot ng mensaheng ito. Pahintulutan mo, Panginoon, na sa aming pong pagtanggap ng iyong salita ay may sasagawa po namin ang iyong tunay na kalooban sa aming pong mga buhay. Pagpalain mo kami, wala kayong lalampasan sa aming pong mga pamilya, sa lahat po na kumilala at tunay Panginoon na naglalagak na kanilang tiwala sa iyo. Salamat po, I declare that Jesus Christ is Lord over our lives, over our family. I declare and decree that Jesus Christ is Lord all over JIL Church worldwide in Jesus' name. Salamat Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen and amen. Ating pong pag-aaralan po, the difference God makes. Kung tayo po ay sisimulan natin na ikumpara ang ating pong mga sarili, kung titingnan natin ang ating mga sarili, marami po tayong makikita po na kaibahan sa maraming tao. Unang-una po sa loob ng ating mga tahanan, makikita po natin kung ano ang kaibahan natin sa kanila. Lalo na po sa ating pong kapaligiran. Makikita natin yung kanilang kayamanan, makikita natin yung kanila pong mga ari-arian na kung saan po ay wala naman sa loob ng ating pong mga tahanan. But what is more challenging to us to hear that God makes us different. Meron pong kaibahan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Oo, wala tayo yung mga kayamanan na mayroon ng ibang tao. Oo, wala tayo yung mga ari-arian
na mayroon ang ating kapwa. Pero sa buhay po nating lahat na kumilala sa ating Diyos, nakikita natin yung kaibahan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Compare those young athletes who became instant multimillionaire and live luxuriously. They start buying expensive cars. Isimula na sila na bumili ng mga mamahaling mga sasakyan. And some of them get into drugs, nalulong sa droga, nagkaroon ng mga immoral na ginagawa. And they were totally changed because they trust too much in earthly riches, but lead them into a life without a purpose. Yung mga tao po na sobrang biglaang yaman, minsan po nalulunod sa kayamanan na mayroon sila. Nalululong sa mga masasamang bisyo, na out of focus, na out of purpose ang kanilang mga buhay, nang kadalasan po nahahantong sa kapahamakan ng kanilang mga buhay. They all live a life of emptiness without God. Makikita nila dun sa dulo po ng kanilang karangyaan sa buhay, sa kanilang pagiging mayaman, ang buhay na walang Diyos ay isang hungkag na buhay. Hindi maaring mapunan ng kayamanan sa mundong ito ang mga bagay na hinahanap mo sa iyong sarili. Ang isang tao na may Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay, mayroong Diyos sa kanyang tahanan, ang kanya pong pakiramdam ay punong-puno, wala nang hinahanap pa sa kanyang buhay. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 6 verses 1 to 6, sa aklat po ng mga ngaral, kabanatang 6, talatang 1 hanggang 6, meron pong pinoportray na mga tao. Dalawang tao po ang tinutukoy po dito in verses 1 to 2 ng Ecclesiastes chapter 6. Narito ang isang kawalan ng karunungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan. Sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasain niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Ano po ang kanya pong natamo sa kayamanang mayroon siya? Pinahintulutan ng Diyos na siya po ay magkakaroon ng maraming ari-arian, kayamanan sa kanyang buhay. He has a quick success but is unhappy. At siya po ay namatay na wala man lang tagapagmana. Ang ikalawa naman po, dito sa verses 3 to 6, nabuhay nga siya ng mahaba, marami siyang mga anak, pero hindi po fulfilled ang kanyang buhay. Namatay siya na hindi niya nararamdaman ang pagmamahal. Kaya po ang sumulat po ng mga ngaral, binibigyan po niya ng conclusion yung pong mga nangyayari. That it is better not to have lived at all than to be rich and famous but miserable. Mas mainam pa na wag nang mabuhay
Kaysa namang nabuhay ka ngang mayaman, kilala, sa lipunan, pero sa dulo ng buhay ay miserable pa rin. Ang sabi po ni Apostle Paul, when we give God control of our lives, kapag ibinibigay po natin sa Diyos ang pag-control sa ating pong mga buhay, sa mga pagpapala, sa mga kayamanan na mayroon tayo sa mundong ibabaw, it can be enjoyed, for He gives us richly all things to enjoy. Ito po ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sa letter B po, God gives us richly all things to enjoy. Upang ma-enjoy po natin ang ating kayamanan sa mundong ito. Ma-enjoy natin ang lahat ng bagay na Kanya pong ibinibigay. And when we use money to do good, we are using it for God's eternal purposes. Kapag ginagamit po natin ang kayamanang mayroon tayo, ang mga salaping mayroon tayo, sa paggawa po natin ng kabutihan, lalo na po ngayon sa ating kapanahonan sa pandemic, sa COVID-19 na ating pong naranasan, ang mga ginagawa po ng isang mayaman ay shout out niya. Kanya pong kinakalimbang ang mga mayayamang lumabas sa kalang mga tahanan at ipamahagi ang kalang kayamanan sa mga mahihirap. Isang magandang hakbangin, isang magandang gawain ang ipinapamalas dahil tunay walang kayamanang pwede nating dalhin sa oras at panahon na tayo po ay lilipas sa mundong ito. Ang paggawa natin ng kabutihan, ang pagbabahagi natin ng kayamanan sa iba, ito ay ikinalulugod ng ating Diyos. Ito ay isang pakinabang hindi lamang po sa buhay natin na ito, dahil ang sabi ng Panginoon, the more we give, the more we will receive. Hindi lamang po doon sa ganoong pong aspeto na maranasan natin habang tayo nagkakaloob ay lalo tayong binibigyan ng Panginoon. Ang pagbibigay natin ng kayamanang mayroon tayo sa iba na nangangailangan ay ang pagbibigay din po natin ng pagkakataon na sa ating mga buhay ay tayo ay makapag-impok ng kayamanang panlangit. We are using it for God's eternal purposes. Yes, at ito po ay tunay nakalugod-lugod sa harapan nating Panginoon. And we lay hold on the true life. Sabi po ng verse 19, we lay hold on the true life. Ito yung totoong buhay. Hindi po tayo basta lang isinilang sa mundong ito upang tayo po ay magtamasa lang ng mga kayamanan para sa ating mga sariling pakinabang, kundi ang mga kayamanang ito ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ginagamit lang tayo ng Panginoon na sa channel of blessings, alulod, isang sisidlan lang, upang sa magitan po ng buhay natin dumaloy ang mga pagpapalang ito sa marami na nangangailangan. Hindi natin maaring panghinayangan, mabawasan man anumang ipon na mayroon tayo sa pagtulong natin sa ating kapwa. At least, na-serve po natin ang purpose ng ating Diyos. Kaya nga po dun sa Luke chapter 12, sa verse 15, ang sabi ni Jesus, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng yaman. Amen po ba? A bright future and a joy-filled present. Isang maaliwalas na hinaharap, magandang hinaharap, magandang kinabukasan,
punong-puno ng kagalakan sa ating mga puso sa kasalukuyan. That is the difference God makes. Marami pong mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, pero walang kapayapaan sa puso at isipan dahil sa dami ng kayamanan. Tayo po na kumilala sa ating Diyos, tayo na ina-acknowledge natin na ang kayamanang mayroon tayo, ang lahat ng ito ang may-ari, walang iba kundi ang Diyos. At habang tayo po ay natutunan natin na i-share natin ito sa ating kapwa, nagkakaroon po sa ating kaloob-looban ng tunay na kagalakan. Dahil alam natin na papangiti natin ang may-ari ng lahat ng yaman nang mayroon po tayo sa ating po mga buhay. Kaya po yung ating pagiging mayaman, habang tayo po ay natutunang ibukas ang ating mga kamay, ibukas ang ating mga tahanan, para po sa mga nangangailangan, binibigyan din po natin ng pagkakataon ang ating Diyos na makapangyarihan na ang langit na bukas para sa atin, makikita natin, mararanasan natin ang daloy po ng pagpapalang walang patid na ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya yung pagiging mayaman natin sa Diyos ay mas mainam pa kaysa tayo po ay maging mayaman sa mga material na bagay, sa kayamanan ng mundong ito. Hangarin po natin na tayong lahat ay matamo po natin, maranasan natin ang tunay na kayamanan. Ang sabi nga ng ating pong isang nanay doon sa ating gawain, if we have the Lord, we have everything. Mararanasan po natin, mararamdaman po natin that we are all satisfied. Kapag tayo po ay totohanan na naging mayaman po sa ating Panginoon, hindi na po natin nakikita yung ating pong mga kawalan, kundi ang ating pong nakikita yung kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo po ay binibigyan ng encouragement ng Diyos. Sa kanyang salita in 1 Timothy chapter 6 verse 17, huwag po tayong magtiwala po sa kayamanan sa mundong ito na hindi naman tiyak. Mayaman ka ngayon, pero paggising mo sa umaga, wala na ang iyong yaman. Pero kapag tayo po ay naging mayaman sa Diyos, nagtiwala tayo, naglagak tayo ng ating buhay, ng buong buo sa Diyos, anumang ibinigay ng Diyos sa atin, anumang panahon ng buhay natin, kitang-kita pa rin po natin ang kayamanang dulot ng ating Diyos. Dahil ang Panginoon, sa Kanya pong pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, ito po ay tinitiyak ng Diyos na tayo po ay mag-i-enjoy sa ating pong mga buhay. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa pagbibigay mo sa amin ng pagpapaalala, mga reminders, Panginoon, na wala kaming dapat pong pagtitiwalaan sa aming mga buhay, kundi Ikaw. Hindi ang kayamanang mayroon kami, hindi yung kayamanan na aming pong nai-enjoy sa aming mga buhay, sapagkat hindi po ito tiyak, Panginoon, na mananatili sa buhay namin. Only You, Lord, in Jesus' name. Ikaw lamang po ang tiyak na mananatili magpakailan-kailanman sa aming mga buhay, maging sa walang hanggang buhay, Panginoon, na inilaan mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po
sapagat hindi mo tinitingnan kung ano po, Panginoon, ang aming pong kahinaan, ang aming kawalan, kundi ang tinitingnan mo sa amin ang aming pong kagustuhan na kami po ay lalong maging malapit sa iyo. Mailagak namin ang totohanan ng aming mga sarili sa iyo. Maibigay namin ang totohanan, Panginoon, ang lahat ng bagay namin kailangan, sabagat kayo, O Diyos, ay tunay na tapat kailanman sa iyo pong mga salita sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat sa pangako mo dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Kapag kami ay nagtiwala sa iyo, Panginoon, ang ibibigay mo sa amin, Lord God, ay yung kayamanan, Panginoon, ang mga bagay na ito na tinitiyak mo na ma-enjoy po namin lahat. Salamat po, patuloy mong balutan na yung banal na dugo, ang mga kayamanang ito na ipinagkaloob mo sa amin, ang kayamanang espiritual, maging kayamanang material, Panginoon, na ipagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin, sampu po ng aming buong pamilya at sambahayan. Paintulutan mo, Panginoon, na maging ang iyong mga kamanggagawa sa Jesus is Lord Church San Leonardo. Panginoon, kilala mo silang lahat, Panginoon. Lord God, gawin mo, Panginoon, na maging matatag ang aming pong pananalig at pananampalataya. Lumago kami sa aming pong relasyon at ugnayan po sa iyo, upang sa aming pong mga buhay sa loob ng aming mga tahanan, wala kaming makikitang kulang at wala sa amin, Panginoon, kundi, O Diyos, ang iyong kasaganaan na walang patid na dadaloy po ng tuloy-tuloy mula sa ama ng tahanan, ina ng tahanan, at sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon, lahat ng miyembro po ng iyong mga anak sa loob po ng aming mga tahanan. Even, Lord, ang mga pamilya ng Luzon, Visayas, Mindanao, abutin mo, Panginoon, patuloy po na ang kasaganaan na ito na mula sa iyo ay maranasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan habang sila po ay tutuhanan na lumalapit, dumudulog sa iyong harapan, humihingi na iyong habag ng iyong awa at grasya sa kanilang pong mga buhay. Bless them, Father God, as you continually cover us with your most precious blood, as you all keep us, O Lord. Hallelujah. Safe, Panginoon, as you put an end ng kapangyarihan po ng COVID-19 in the name of Jesus. Lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, binigyan mo na, O Diyos, ng tunay na kalusugan, kalakasan, Panginoon, sa mga pisikal na katawan. Salamat, Panginoon, sa katugunan po ng mga panalangin ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lockdown na aming pong nararanasan ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, even po sa buong mundo, Panginoon, ito, O Diyos, ay binigyan mo na rin ng kawakasan, Panginoon. Pinaiikli mo na, Panginoon, ang lockdown ng iyong mga anak. As you open the door and floodgates of heaven, O God, to pour out blessings, the abundance of your grace and mercy, favor unto us in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. We thank you, Lord. Gamitin mo lamang po ang Jesus is Lord Church Worldwide Ministry sa pangunguna po ng aming Bishop, Brother Eddie, upang marinig, Panginoon, matanggap ng bawat isa ang isang katotohanan, ang isang tao, ang isang pamilya, ang isang bansa na walang Diyos na kinikilala ay wala rin, Panginoon. Empty pa rin, O Diyos. Kaya pahintulutan mo po, Panginoon, na lubusan po na maranasan ng buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang tunay, Panginoon, na pagtanggap ng salita ng katotohanan that only you, Lord Jesus Christ, is what we ever need sa aming mga buhay. Let your name be exalted, Lord God, sa buong bansang Pilipinas. Itaas at itanghal ang iyong dakilang pangalan. Let your name be made known to each and every one of us, to each and every family of your people in this country, Philippines, even Lord, sa buong mundo,
ay makilala ka, Panginoon, at tunay kang matanggap nila bilang Panginoon, Diyos, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Thank you, Jesus, because you made our life satisfied. Salamat po dahil ang naranasan po namin na lockdown ay ang muli mong pagpaparanas ng iyong kasaganaan sa buhay po ng bawat isa sa amin, and that what you made us difference to other people. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. We receive all the benefits of the cross. We thank you, Jesus, for your blessings and favor to each and every one of us. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa pangalan ng Ama, sa pagpapalat, biyaya ng Anak, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, at ang pagsama po ng Banal na Espiritu Santo ngayon, bukas at magpakailan-kailanman. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen.